Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelism. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos. Banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Maria ay atin pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay mga kababalaghang ginawa ng Panginoon Diyos at Panginoon sa Kristo at mga sugong anghel. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo yung mga mensaheng ito mula po sa Bagong Tipan o mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon sa pamamagitan ng banal na Panginoong Yesu Kristo. At ayon po kay Apostol San Lucas, Kabanata 1, talatang 11 hanggang 13, ito po ang mensahe. Walang ano-ano yung napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa bingkana ng dambana ng kamanyang. Nagulat at sinigda ng matinding takot. Na makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, huwag kang matakot, Zacarias. Dinig ng Diyos ang iyong panalangin, ang iyong dalangin. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol San Lucas pa rin, Kabanata 2, talatang 9 hanggang 10. Talatang 13 hanggang ito po ang mensahe. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon. At lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas pa rin, Kabanata 7, talatang 21 hanggang 23. Ito po ang mensahe. Na mga sandaling yaon ay maraming pinagaling si Jesus. Mga pinahihirapan ng karamdaman at mga inaalihan ng masamang espiritu. Ipinagkaloob niyang makakita ang mga bulag. Sinabi niya sa kanila pagkatapos, bumalik kayo kay Juan at sa kanya ang inyong nakita at narinig. Nakakita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga kitongin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa duka ang mabuting balita, at mapalad ang mga taong hindi nag-aalinlangan sa amin. Pagpatuloy po natin sa mga gawa, Kabanata 9, talatang 3 hanggang 6, ito po ang mensahe. Naglalakbay si Saulo patungo Damasco. Nang siya ay malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang mga nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ang subasob siya, at ang marinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinapuusig? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako si Jesus, ang iyong pinapuusig niya. Tumindi ka at pumasok sa lungsod at sasabihin ko sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin. Ipagpatuloy po natin sa mga gawa pa rin, Kabanata 11, talatang 11 hanggang 12. Ito po ang mensahe. At gumawa ng mga pambihirang kababalagan ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo. Kahit panyo o dilantar na kanyang ginamit ay dinala sa mga may sakit. Gumaling ang mga ito at umalis sa kanila ang masasamang espiritu. Ipagpatuloy po rin sa mga gawa, Kabanata 2, talatang 22 hanggang 26. Ito ang mensahe. Ito ngayon ang payo ko sa inyo. Lakasan ninyo ang inyong loob, sapagkat walang maano ni isa man sa inyo. Kaya nga lamang mawawa ang barko, sapagkat napakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos, ang Diyos na sinasamba ko at kinaglilingkuran. Huwag kang matakot, Pablo, sabi niya. Dapat kang humarap sa emperador, alang-alang sa iyong ligtas. Ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mo sa paglalayag. Kaya lakasan ninyo ang inyong loob, mga kasama, sapagkat nananalig ako sa Diyos na mangyayari ang lahat ayon sa sinabi niya sa akin. Mapapadpad tayo sa isang pulo.
Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos. At ating pong pasalamatan ang ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at banal na Espiritu. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo at Espiritu Santo sa kanyang mensahe sa libro ito. Ngayon ay maliliwanag ko po sa inyo itong mensahe ito mula sa tema na mga kababalagang ginawa ng Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at mga susunod. So ngayon ay nais pong ibabati sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na siya ay tayo ay kanyang puloy na ginabayan ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang milagro kababalagan, na ginabayan niya tayo nito sa ating pamumuhay mula ng lalangin niya ang sanlibutan, ang mga tao at ang lahat ng nasa sa sanlibutan at paligid mula langit hanggang lupa. Yan. Tayo ay ginabayan ng Diyos ng kanyang kapangyarihan hanggang ngayon. Partikular ay doon sa pagsugod ng Panginoong Jesucristo, ang kanyang bugtong na anak, upang tayo ay bigyan ng pagkakataon at patawarin sa ating mga pagkakasala. So gumawa ng maraming kababalagan ng Panginoong Diyos na isugo niya ang kanyang bugtong na anak para lamang tayo ay mapatawad sa ating mga pagkakasala. Tayo ay kanyang pinatawad at sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. So bago pa lamang isilang ang Panginoong Jesucristo at ay isinugo niya yung mga anghel. So mula kay Apostol San Juan, so kasabay niya yan, na kasabay niya si San Juan, na kasabay niya na halos ay magkasunod sila ipanganak. So si San Juan ay napakita doon sa tatay niya si Angel Gabriel. So napakita ang Angel Gabriel kay Zacarias at para ibalita na siya ay dindig yung kanyang panalangin. So maliban dyan, napakita rin yung mga anghel nung bago isilang ang Panginoon sa Kristo doon sa mga pastol. So napakita siya doon sa mga pastol na para ibalita na ang panganganak sa Panginoon sa Kristo. At hindi lamang isang anghel, isang batalyon ng anghel na nakasisilaw na liwanag ang napakita para ibalita yung pagsilang ng Panginoon sa Kristo. Maging nung bago sa Banal na Santa Maria, napakita rin ang si Angel Gabriel para ibalita na siya ay naging kalugod-lugod sa ating banal na Panginoon. At gayon din ang banal na Panginoon sa Kristo ay nung siya ay magluwa siya na napakaraming kababalagan na para tayo ay magabayan at tayo ay maaralan ng kalooban ng ating banal na Panginoon. So, ang ginawa niya nung nangangaral na siya at ihatid sa atin ng banal na Panginoon Diyos ay kanya gumawa siya ng pinagaling niya yung may sakit, kanya binuhay yung mga patay, kanya nagmilagro siya ng mga libong mga katao. Maraming kababalagan na ginawa ang Panginoon sa Kristo nang siya ay mangaral at isugo upang ipangaral ang mabuting balita at bigyan ng pagkakataon ang mga tao na makapagsisi at makapagbago. So kaya tayo ay itong mga kababalagang ito ay ginawa ng Diyos upang tayo ay gabayan ng kanyang kapangyarihan bilang paglalang sa atin na tayo ay magampang pamuhay na mabuti, matuwid, ligtas sa anumang uri ng mga kapahamakan. At gayon din, yung mga apostol ng Panginoong Jesucristo, kagaya ni Apostol San Pablo, so si Apostol San Pablo, so gumawa ng kababalagan ng Panginoon Diyos para baguhin si Apostol San Pablo. So siya ay bahagyang tinanggalan ng paningin sa pamamagitan ng kasisilaw na liwanag ay pinagbago. So siya ay nagsalita sa kanya ang Panginoon Jesucristo para siya ay pagbaguhin. So ngayon nagbago si San Pablo, nanampalataya siya sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo. Pinalaganap niya yung mabuting balita o yung tungkol sa Panginoon Jesucristo sa pagliligtas sa atin. So pinalaganap ni Apostol San Pablo sa iba't ibang mga bansa ang mabuting balita at ginabayan siya ng iba't ibang mga paghihimala at milagro sa pagpapalaganap niya ng mabuting balita. So andyan na siya ay
iligtas sa mga sakuna, kagaya ng paglalayag niya, siya ay iniligtas sa sakuna, yung kanyang mga kasama doon, kasamang nailigtas dahil sa kanya na sila ay hindi pinabisuhan para hindi masira yung kanilang diskarte sa kanila sa mangyayaring pagbagbag ng bagyo o ng sakuna. So aside dyan yung mga panyo na ginagamit na nakagagaling ng karamdaman at nakapagpapatanggal ng masamang espiritu. So yan yung mga gabay sa kanya ng mga pagmimilagro ng Panginoon Diyos para tayo ay gabayan sa ating pananampalataya sa kanya o gabayan niya ng kapangyarihan mula sa iba't ibang mga kanyang isinusugo para tayo ay magabayan. So tayo ay ng paggabay ng mga himala ng Panginoon Diyos para tayo ay makapamuhay ng mabuti at maipabot sa atin yung kanyang kanunugan. Kung paano tayo mabubuhay at kung paano tayo mananampalataya sa kanya. So kaya tayo ay mula dito sa mabuti na ginabay niya ng iba't ibang mga pagmimilagro ay tayo ay magabayan at manampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo. So sa gabay ng banal na Panginoon Kristo, kababalagan ng Panginoon Diyos, tayo manampalataya sa kanya, tayong gagabayan ng kanyang kapangyarihan sa ating pamumuhay sa bawat individual na mananampalataya sa kanya. So tayo ay gagabayan niya ng kapangyarihan kung tayo ay mamumuhay ayon sa mabuting balita. At di lamang yan, kung tayo ay hihiling sa kanya, ipagkakaloob niya yung ating mga kahilingan ng Panginoon Kristo sa pananampalataya natin sa Panginoon. At iba't ibang mga gabay niya para tayo ay protektahan laban doon sa mga taong mga matasama, sa mga iba't ibang mga na kumakalaban sa mabuting balita o ito ay tumutulig sa mga gabay niya sa mga bawat individual, kayo din yung mga taong mga naglilingkod sa kanya. So siya ay ang Panginoon Diyos ay gumagawa ng mga paghihimala upang mahikayat, upang magabayan sila, upang ang mga tao ay ayon sa Diyos ang magabayan sa mabuting pamumuhay. So kaya yung tayong lahat ay manampalataya sa ating Panginoon Diyos at tayo ay mamuhay ayon sa mabuting balita na ito na ginabayan ng kapangyarihan ng ating banal na Panginoon. At tayo patuloy na gabayan ng kanyang kapangyarihan. At kayo ay pagpalain sa pamumuhay na magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan. Kaya muli, sana ay nagabayan naman kayo ng The Bible Evangelization sa inyong spiritual na pamumuhay sa pagbabahagi ito ng mabuting balita. At inyong isabuhay ang mabuting balita upang kayo malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual mula pang araw-araw na pamumuhay. So, ninyo at mamuhay kayo ng mabuti, matuwid, at kayo ay magkakaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual. At kayo gagabayan ng Panginoon Diyos. Ngayon, kung kayo ay magpapalalo sa inyong pamumuhay, ay kayo ay parurusahan ng banal na Panginoon. Sapagkat gumagabay ang Panginoon Diyos nga ng iba't ibang mga paghihimala. So, pumoprotekta siya sa bawat isa. So, kung ikaw ay magpapalalo sa pamumuhay mo, so, puprotektahan niya yung ginagawa mo na hindi mabuti at ikaw ay mapapahamak. So, para hindi tayo mapahamak, buhay na ito ay mamuhay tayo ng matuwid mula sa pananampalataya sa Panginoon. At tayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa ating kaligtasan. At muli, sana tayo ay patuloy na gabayan ng ating banal na Santa Maria ng kanyang himala, ng kanyang pagmimilagro, ng kanyang kaliwanagan. Gabayan tayo ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, at ng Espiritu Santo ng kanyang paghimala sa ating pagbabagi ito ng mabuting balita at kayo mahikayat sa pagtalima ng mabuting balita. At higit sa lahat ay ang pakikinig ninyo ng ating binabahagi ito mula ng mabuting balita at kayo ay makinig mula sa ating simbahan sa iba't ibang mga nagbabahagi ng mabuting upang kayo ay magabayan at magkaroon kayo ng sapat na kaalaman sa pamumuhay mula sa mabuting balita at magkaroon ng kaligtasang spiritual. At hindi lamang sa pakikinig, kundi kayo ay magkaroon din ng tinong hinilin, basahin ang mabuting balita at unawain ito sa inyong mula sa inyong pakikinig upang sa gayon ay maisabuhay ninyo ito at magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual at kayo ay maiwasan ninyo ng hindi mabuti
sa inyong kapwa o maiwasan nyo na magkasala kayo mula sa maliit hanggang mabigat na mga krimen. So yan. At kayo ay mamuhay ng matuwid, mabuti. At kayo ay hindi makasadagatang ako. So kaya tayo ay kaya instead na kayo ay magabayan ng kababalagan, kapangyarihan ng Diyos para protektahan, ay kapahamakan na inyong aabutin kung kayo ay nananampalataya at kayo ay patuloy na gagawa ng kasamaan at mga kadimunyuhan. So, kaya tayo ay patuloy na manampalataya sa gabay ng banal na sa pananampalataya sa Panginoon. Yan. At doon sa CBCPN Batingan, doon sa interpretunity, patuloy tayo magkaisa diyan at patuloy natin unawain ang ating mga reliyon. Kayo na mabuting pagabayan kayo ng Banal na Santa Maria at tayo ay patuloy na pagbuklarin sa pag-unawa ng ating pananampalataya at unawain natin ito kapayang tayo ng kapayapaan, pagkakaisa at pagkakaisa. Maging kayo na tayo ng pagkakaisa sa buong mundo mula sa nagkakaisang bansa at patuloy natin itong papagbuklod sa pagkakaisa. Bawat mga bansa, bawat mga organisasyon, bawat mga yan. At maliban dyan ay para maiwasan yung mga digmaan at mga karasan sa iba't ibang panig ng mundo. At doon sa Vatican Church, BCP, maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria at inyong maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria at patuloy nyo pagbuklurin nyo sa katawan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoong Yesus. Yan. At doon sa kapamahalaan, kayo ay magabayan ni Banal na Santa Maria, magabayan kayo ng mabuting balita. Magabayan kayo ng Banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo at mamahala kayo ng matuwid. Buti at tugunin nyo yung karapatang pagtao at patas ng justisya. So magabayan kayo ng mabuting balita para kayo ay makamamahala ng matuwid. Patas ng justisya at matugon yung karapatang pagtao. Kayo ay maniwalagan ni Banal na Santa Maria at kayo ay makapagpahiran ng kapayapaan pangunahin sa mundo mula dito sa bansang Pilipinas at kapamahalaan ng bansang Pilipinas at makapagpahiran nyo ng kapaan at mabuti po. So yan. At doon sa aming lokal na pamahalaan, kayo ay magabayan ni Banal na Santa Maria at inyong patuloy na kayo mamahala ng mabuti, matuwid, patas ng justisya, tugunin nyo yung karapatang pantao ng mamamayan ng Infanta Quezon dito sa mamamayan ng Infanta Quezon kung saan tayo nagbabahagi ngayon. So at mula doon sa lokal na pamahalaan doon sa PNP. So kayo ay maliwanagan at mamahala kayo ng matuwid. So yung mga nagkakamali sa bayan ng ito ay inyong disiplinahin at gabayan ninyo para ito ay mapabuti sa buhay ng matuwid. So, yan. At kayo ay makapagpahiran ng patas na justisya o peace and order sa bayan nito. So, doon sa kaya ng Infanta Quezon, patuloy kayo maliwanagan ni Banal na Santa Maria. At inyong patuloy na patuloy yung mamamayan ng Infanta Quezon sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at yung balita. So inyong gabayan yung mamamayan ng Infanta Quezon yung Panginoon mamuhay ng ayon sa mabuting balita. Kung mamuhay ng mabuti at inyong maaralan sila na sila ay huwag gumawa ng mga kasama. At portahan ninyo yung interpretunity upang maiwasan yung iba't ibang hindi magkakaunawaan ng mga reliyon mula dito sa bayan ito, sa bansang ito at sa buong. Yun. Muli ay sana ay nagabayan na naman kayo sa linggong ito ng ating pagbabahagi ng mabuting balita ng The Bible Evangelizations at kayo ay mamuhay ayon sa mabuting balita at pagpalain kayo ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo at protect ng uri ng kapahamakan. At sa gabay din ng ating banal na Santa Maria. Magandang hapon sa inyo lahat at